Good vibes ba ang hanap nyo? Tutok na rito sa Good News. Game ba kayong makipila para humigop ng mga trending sabaw na ito? Kung baga parang nagluto kami para ihain sa inyo bilang kapamilya po. Signage ng jeep, but make it keychain. Nag-vlog ako, meron akong viewer na nag-suggest niya, Tay, subukan mo kayang gumawa ng mga keychain. Ibahin nyo ang alaga ni Alejandro. Hindi raw man's best friend si Brownie, kundi man's best friend. Pag tinawag mo, talagang natingin. Saan mo na pala? Ay! Pakainin mo, nakain ng mga pagkaing tao. Will you marry me from 2,200 meters above sea level? Babe, will you marry me? Alam niyo po yung sinasabi nila sa social media na kapag nandun ka na sa moment na yun, mag-blur lahat. Totoo po yun. Mahal kita kahit anong mangyari. Sangkaterbang Good News! Yan ang hatid namin sa inyo ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Ngayong malamig-lamig ang panahon, bunsod ng amihan season, iisa ang hinahanap ng sikmura. Ang nakapapasong init at gumuguhit na sabaw sa presyong hindi ka pagpapawisan. Game ba kayong makipila para humigop ng mga trending sabaw na ito? Ang bidang sabaw natin for today's video, ang sabaw na swak sa pangmalakasang handaan. Bukod kasi sa matagal lutuin, hindi rin daw basta-basta ang mga sangkap nito. Balbakwa everyone! Gawa ito sa balat at laman ng baka na iniluto kasama ang mga sangkap at atswerte na nagpapatingkad sa kulay ng sabaw. Malinamnam, malapot at may sebo-sebo sa ibabaw. Yan daw ang bersyon ng balbakwa ni Nicky Boy na matitikman sa halagang 135 pesos. May calling na bumalik at balik-balikan yung balbakwa nila. Naalala ko lang nung grade 3 siguro ako, first time ko siya matikman sa luto ng Ermas. Close to home yung lasa niya. The taste, very good. Masarap siya. Hindi ka magsasawang bumalik. Na yung sabaw niya, napakaraming inahalong pampalasa. Talagang pasok na pasok po talaga. Napakasarap. Pero alam nyo ba mga kapuso na bago makarating sa kalsada ng Parañaque ang sabaw na ito, Mataas masyado? dumaan muna sa maraming pagsubok ang may-ari at tagaluto nito? Bata pa lang daw si Nicky Boy o mas kilala ngayon bilang si Mang Boy nang pasukin niya ang iba't ibang uri ng trabaho para kumita. Nag-fast food chain po ako. Napunta rin po ako bilang isang mananahi. Kung ano kung pwedeng gawin po natin para kumita po nung binata pa po tayo. May pata, may laman, may balat. Kompleto na po tayo. Ang kanyang karanasan, nagbigay sa kanya ng kaalaman para simulan ang negosyo. Dahil mula siya sa Davao, ang naisip niyang putahe, ang kanya ring comfort food kapag nasa probinsya. Doon ako unang-unang nakakatikim ng balbakwe. Naisipan namin magtayo ng balbakwahan po since wala naman po masyadong nagtitinda ng balbakwa dito. Sinagaraw nilang aralin ang recipe hanggang sa makuha ang tamang timpla na sa tingin nila'y papatok sa mga tao. At noong 2024 na nga, lakas loob nilang sinimulan ang ngayon kilala na bilang authentic balbakwa ni Mang Boy. Nag-usap kami ng asawa ko, tapos nag-decide po kami na sumugal kahit papano po. Kaya doon po namin na nabuo si balbakwa. Ang balbakwa lang po namin, talagang original na timpla po namin. Galing doon po sa baryo ng New Calapi po. Kung saan po kami umuwi at saka doon ko po siya unang natikman. Ang balbakwa, hindi lang basta-basta negosyo para sa kanilang mag-asawa. Patunay raw kasi ito na hindi sila binigo ng kanilang sipag at pangarap sa kabila ng mga hamon ng buhay. Hi sir, isang balbakwa laman po. Galing po ako sa wala rin po. Kulang nga yung pantuition doon sa anak ko. Sabi ko, gusto ko ng isang araw na wala kang iintindi yung problema na mairakos ko lang lahat. Yun po. Kaya sabi ko kahit konti lang, masaya na po ako nun. Naranasan po namin mag-asawa na wala kaming hawak, maski piso kahit nangungutang kami. Nasubukan na rin namin alam mo na yun yung ma-down yun. Kaya sabi ko, tsatsagain talaga namin. Kahit maliit lang yung tubo, tsagain namin, at least meron.
Ang simpleng pangarap na makaraos, nagbunga ng masarap at nag-uumapaw na tagumpay. Ang kanila kasing rolling store, nag-level up na ngayon with 3 lamesa at mga upuan para sa mas komportableng dining experience ng kanilang mga suki. For a while lang po. Ano sir, may laman po tayo, may patatay. Hi sir, good evening po. Mula sa umaapaw na sarap na balbakwa ng Paranaque, sumugod naman tayo sa isa pang sabaw na gawa sa baka. Time check, pasado alas 7 ng gabi. Kung ang karamihan ay nakauwi na sa mga oras na ito, isang kainan sa Taguig ang magsisimula pa lang daw sa trabaho. Mapapalaban daw talaga sila dahil hindi pa man nagbubukas. Parang rush hour na ang pila para sa specialty nilang sinigang na baka sa kamatis. Hanggat maaari, dapat maaga, mga ganito 7. Kahit nagpe-prepare na sila, kailangan bumili. Dahil mabilis din maubos kasi. Gaya ng ibang sinigang, hindi raw sampalok o miso ang nagpapaasim kilig sa kanyang recipe, kundi kamatis. Ang nasa dulo ng mahabang pila para sa mainit na sabaw na ito, ang mastermind ng kainan na si Nancy. Sinigang namin, natural lang talaga yung asim, yung hindi siya masyadong maasim, gawa lang po siya sa kamatis. Start po talaga namin, sa bahay lang namin, bulalo, mga papaitan, ganun po. Tapos ngayon, gusto po ng anak ko na lumabas po dito. Kwento ni Nancy, maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Sa edad kasi na 17, natuto siya na tumayo sa sariling mga paa matapos pumanaw ang kanyang ina. Maaga kasi namatay nanay ko, kaya maaga rin kaming naghanap buhay ng sarili namin. Inasim man sa buhay, unti-unti siyang nagsumikap sa pagluluto. At nang pumatok ang kanyang homemade ulam na papaitan at bulalo, dinagdagan niya ito ng sinigang. Ito po yung inumpisa namin dito sa Usalo Park. Ang sinigang na baka sa kamatis ni Nancy, pasado naman kaya sa panlasa at bulsa ng mga customer na matyagang pumila? Lagi kami bumipili dito dahil mas mura pa. Paninamnam pa. Sa alagang 80 pesos, makakatikim ka na ng baka. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, parang madalang mo na lang matikman yung baka. Sa halagang 80 pesos, mainitan na ang iyong sikmura. Bukas ang kainan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Lumipas man ang panahon, ang sabaw mananatiling nasa hapag nating mga Pinoy. Dahil ang init nito, nasa kasama natin anuman ang panahon. Isang balbawa laman po. O sa mga mandirigma ng kalsada, ito ang souvenir. Mga jeepney signage na ginawang makukulay na keychain. Masasabi mo raw na nasa Pilipinas ka kapag narinig mo na ang busina at nakita ang pagpara nitong mga hari ng kalsada. At kung may corona na nga lang daw ang mga jeep na ito na tinatanaw ng mga pasahero, yan na siguro ang makukulay nitong signboard. Na ngayon, binigyan ng twist. Imbis kasi na sa mga pampasaherong jeep ang mga karatula, sa bag nakasabit. In na in. Quiapo, Espanya, Cubao, at Angono, Palengke, yan ang mga madalas iguhit ni Tatay Rico sa mga signboard na ginagawa niya. 3 dekada na kasing ikinabubuhay ni Tatay Rico ang paggawa ng signboard. Teenager pa lang ako nag-umpisa na ako mag-lettering. Pero yung idea na pagtitinda ng signboard, wala pa akong idea doon. 3rd year high school pa lang, agad na siyang rumakit sa isang publishing house. Napasok ako sa pamagitan ng kaibigan ko kasi alam niyang marunong ako mag-drawing. So pinakilala niya ako sa isang kakilala niyang illustrator at yun, doon ako nag-assist. Kaya ako medyo natuto ako ng konting illustration sa kanya. Kung saan-saan na nga niya dinala ang hilig sa pagguhit. Sa advertising, pati na sa munisipyo. Noong kinailangan ng magretiro sa mga pinapasukang trabaho, nagdesisyon si Rico na gawing full-time ang paggawa ng signboard. Ang mga ginagawa niyang signboard noon, inilalako niya sa kalsada. Ayan guys, maaga tayong nagtinda dun sa ating pwesto sa Bali Gold. Mas madalas yung mahina ang benta, mas madalas yun kaysa sa maganda ang benta.
Lalo na pagka umagang-umaga, ang mga driver wala pang buena mano, kalimitan nahihiram pa nga yung signboard natin na yun ayun, siguro nalilimutan na nila na meron silang kinuha signboard sa akin. Nang dumating ang pandemya, dito na raw nagka-problema. Hindi kasi siya makalabas noon para makapaglako ng signboard. Kaya ang naisip niya, i-post ang kanyang mga likha sa social media. Itong order sa ating signboard, ito po ay pang e-bus. Yun ang unang try ko sa Facebook, drawing tutorial yon. Na-monetize ako. Dahil patuloy na dumarami ang kanyang followers, nag-isip noon si Tatay Rico kung paano magiging kakaiba ang kanyang mga obra. At noon ang 2024, isang customer ang nagbigay sa kanya ng ideya. Nag-vlog ako, meron akong viewer na nag-suggest niya, Tay, subukan mo kayang gumawa ng mga keychain. So yung mga keychain na yan, yung mga customized, ayun, hanggang sa nag-click nga, kaya natigil na ako ng pagtitinda ng signboard. Para lang din daw signboard kung siya'y magguhit sa keychain. Pero ang kaibahan, mas maliit at mas madali itong gawin. Sa halagang 35 pesos, ang kanyang mga keychain pumatok at pinakyaw ng mga customer. Ayan na po. Karamihan ng araw ng kanyang mga customer, mga commuter. Ayan, nagre-request na sa akin yung mga customer na baka daw merong rep magnet, yung mga ganyan. Guys, alam niyo bang... Dahil na rin daw nagkakaedad na siya, kahit na dumami ng araw ang demand, hindi na niya naoohan ang ilang bulk orders. Gayunpaman, laking pasasalamat naman daw niya sa ganitong talento at nasusuportahan niya ang kanyang pamilya. Sa katunayan, ang bunso niya gagraduate na sa kursong Information Technology. Kaya nga ginagapang namin siya, ayoko niyang maranasan yung hirap na naranasan ko. At bilang ganti sa mga natanggap na biyaya, gusto raw maibahagi ni Tatay Rico ang kanyang kaalaman at mga aral na natutuhan sa pagguhit ng mga signboard. Ako po pala si JD po. Ang kakasaraw sa tutorial ni Tatay, si JD. Nahilig din daw ang pagguhit mula pa noong pagkabata. Ano bang medium mo? Digital arts po. Digital. Napakaganda. Pero sa karamihan po ngayon, bumabalik po sa mga klase. Katulad po ng mga... Ito nga sabi nga nila, authentic daw. Mas totoo naman gusto nila yung mga ganito, mga traditional. Mukhang napapasarap ang kwentuhan ng dalawa. Ito ang tinatawag na single stroke. Ibig sabihin, pagdampi ng brush mo, pagbagsak ng brush na ganun dito sa edges ng yung artwork, yun na yun. Single stroke ang tawag doon. At mukhang mabilis din ang pick-up ni JD, ha? Maganda rin yung hipo nung ano mo Okay na yan. Maalala ko nga pala, merong kakamong page. Ayun, baka gusto mong ilagay ito sa page mo, bibigyan na lang kita ng magandang commission. Gusto mo, magtulong tayo dahil kailangan ko rin naman ng katulong din. Alam mo na, siyempre pagka hindi ako makagawa, alam mo na, pagka sumumbong yung aking rayume. Kahit promote ko lang po yung mga paggawa niya po. Tapos yung kikitain po sa mga pagpapagawa po, bibigay ko po sa Buwa ko nakakatuwa naman yun. Mas mapakalat pa po natin salamat. yung mga ganito pong style. Salamat naman. Salamat rin po. Masaya po kaming maging tulay sa inyong collaboration, Tatay Rico at JD. Ito na po yung ating nagawa. Ayan acrylic keychain po yan. Si Tatay Rico at ang kanyang mga obrang signboard, hindi lang bahagi ng makulay nating kultura. Patunay rin na ang pusong Pinoy hindi sumusuko sa minamahal nitong propesyon. Gigil. Proud fur parents dyan, taas ang kamay! Sa social media na nga, kanya-kanyang bida ng kanilang fur babies. 2, 3. Mula sa mga nakakagigil na aso at mga malalambing na pusa, pati na rin makukulay na ibon.
Tunay na cuteness overload mga kapuso. Animal lover din ang nakilala namin na si Alejandro. At ang kanyang pinakamamahal na alaga, si Brownie. Pero ibahin niyo ang alaga ni Alejandro. Hindi raw man's best friend si Brownie, kundi man's best friend. Si Brownie kasi isa raw kambing. Nung time na yun ako'y naghahanap ng mapapag-aliwan, maidagdag din sa aking mga alaga. Nanghanap ko yung maliit pa at para medyo cute at mapalaro din sa mga bata. Oh. Sige, papalagang kanya ni Brownie. Oh, kita mo naman, oh, parang kangaroo eh, oh. At kung posting lang din naman ng pets ang labanan sa social media, At sinasabi ko sa iyo, dahan-dahan naman! Saan galing? Kakain na! aba, kakasa rin daw ang alagang si Brownie sa paggawa ng content na umaabot lang naman daw ng million views online. Dumami ang bisyo mo. Makadog lang di karga. Ang totoo po niya, nung binili ko po hindi para i-vlog, talaga pong aliwang ko lang. Noong una yan, puro kasalo ko lang sa pagkain. Hanggang sa pansin ko maraming natutuwa, doon po nagsimula na ginawan ko na ng iba't ibang eksena. Pag nagagawa ko po yun, parang kinabukasan po ako yung na-repress na, parang malakas na po ulit. Ang 39 anyos na si Alejandro mula San Pascual, Batangas, abala raw sa mga negosyo niyang motor shop at sari-sari store. Dito niya kasi binubuhay ang asawa at 2 lalaking anak. Noon pa man, pahilig na raw sa mga hayop si Alejandro. Takit. Kaya naman naging natural lang para sa kanya na magkaroon ng iba't ibang alaga na kasama niya sa bahay o sa negosyo. Mahilig po talaga, kaso wala naman po mga pambilingan ng iba't ibang hayop. Aso lang po lagi. Tanong ng iba, bakit kambing? Sagot naman ni Alejandro, abay bakit hindi? Maglalaba pa ang daddy ng iyong mga uniform. Si Brownie po ay 7 months ko po siya nabili, sabi nung aking binilhan. Pero sa akin po si Brownie ay 8 months pa lang. Laking gulat daw ni Alejandro na habang lumalaki ito, nakikitaan niya si Brownie ng mga ugaling pang-aso. Dini ka muna, tulungan mo ako din eh, Brownie! Dini ka muna, at marami akong gagawin. Pare din eh, tulungan mo muna ako din pagkagawa. Puro ka laro. Dini ka, Arino. Kung usapang malambing, hindi raw papahuli ang alaga niyang kambing. Doon ka na sa labas! Ito ka na dito sa kwarto. Siya po yung kambing na pag dinaisan mo hindi yung nalayo, hindi katulad ng iba. Para po talagang ugaling aso, tapos pag tinawag mo, talagang natingin. Saan mo na, brother? Pare! Pakainin mo, nakain ng mga pagkaing tao. Ganun po, parang medyo may kakaiba din po sa kanya. Tara, alis muna tayo. Tayo mamamasyal. Kaya naman ang kambing na si Brownie, palaging kasama ni Alejandro. Sinasama ko din si Brownie pag kami napunta ng bayan. May kasakayan po kasi siyang kulong-kulong, yung tricycle na may sidecar. Binibilang ko siya ng pagkain dun, tapos naghahanap kami ng magagandang spot, yung tambay-tambay po sa kalye. Hindi na nga lang daw parang aso ang turing niya kay Brownie. Dahil para na rin daw itong tao na nakakakilala at may favorite food pa, ha? Yung po sumalo na po siya sa akin, napansin ko na parang nangangain siya ng pagkain tao. Tapos yung po nautay-utay ko na nga po, na pinakain niya po ng mga pagkain tao. Ang hilig po talagang pagkain ni Brownie, ito pong spaghetti at saka po itong kanton at saka kanin. Oh, pare na. Papili na ng tinapay dyan. Mahirap man daw tumao sa kanyang mga negosyo. May karamay naman daw si Alejandro. Ito po talaga aking trabaho ay talaga pong ikangay pang-immortal dahil po pagising mo sa umaga may customer na hanggang umabuti ng gabi. Pag sarado ko ng hapon, ako naman po hindi naglalalabas. At dito po mga hayop ko ang kasama ko din sa likod, kausap. Ayan. Pinubos mo na yan. Lahat yan gusto mo. Ang napapansin ko po sa dalawang yon, kung sa kwan po ay parang mag-ama na, gawa ng si Brownie po talaga ay masunod din sa kanyang amo. Pasok na. Marami pa akong gagawin. Wala tayong matatrabaho pag lagi ka pa sunod-sunod sa akin. At dahil wala raw silang anak na babae, parang unika-ihan na rin niya si Brownie. Mantakin yung ang isang kambing may suot-suot din. Ibinili ko mismo talaga po siya ng uniform.
May plato, kutsara, at saka po tasa niya, may sarili na po siyang gamit. Dahil dyan, ready na raw pumasok si Brownie sa school. Brownie aso, babantayan mo sa gate yan ha, at baka yan magkating. Alagaan mo doon sa school ha. Ang mga kambing, tatagal din yan katulad ng aso, no? 10 to 15 years old. Kambing ay considered ding matalinong klase ng hayop. Okay? Mataas din ang memory nila in terms yung problem solving. Merong, should I say, breeds ng kambing, no, na medyo maliliit na ginagawang companion animal. Dapat ang pinakakain natin doon sa kambing ay yung natural diet nila. Ngayon, kung binibigyan natin siya ng pagkain na katulad ng kinakain natin, kung merong mga additive na magiging toxic sa kanila, hindi maganda para sa kanilang kalusugan. Ito na nga ang good news mga kapuso. Madaragdagan ulit ang pamilya ni na Alejandro dahil ang alagang si Brownie, pregi. At inaasahan nila itong manganak sa susunod na buwan. Brownie, kakain na! Katulad ng kwento ni Alejandro at ng alagang si Brownie, patunay na ang mabuting pagkakaibigan Tara, Brownie! Dandahan lang kape, dandahan lang. Mainit. nakukuha, hindi lang sa tao. Dahil minsan pa nga, ang ating best friend forever, ang ating mga alagang hayop. Isang lalaki nag-propose sa kanyang minamahal. Pero hindi ordinaryong proposal ha, kundi from up above. Hilig mo ba ang extreme activities? Yung buwis buhay. At halos hindi ka na makahinga sa takot at kaba. Kung oo, para sa'yo ang video na ito. Pero hep hep hep, tabi-tabi po sa mga single at wala pang love life dyan. Dahil sa video na inyong mapapanood, baka malula kayo sa inggit. Dandala! Dahil sa latest viral video na ito na nakunan sa bansang Vietnam, ang magkasintahang ito, kakaiba ang date. Sa taas lang naman na 2,200 meters above sea level, couple goals at sabay na naglakad sa isang hanging bridge. Kanan muna, kanan. 1, 2, 3, kanan. O, diba? Sa kalagitnaan ng extreme activity, bigla na lang siyang lumuhod. Inilabas ang singsing, Baby, ka sa akin! at saka nag-propose ng kasal sa kanyang girlfriend. Babe, will you marry me? Makuha kaya ng lalaki ang matamis na oo ng dalaga. Ang lovebird sa viral video, walang iba kundi sina Jules at Lindsay na nagmula sa probinsya ng Bataan na hanggang sa ngayon, para pa rin daw nasa Cloud9. Gusto ko kasi yung proposal ko parang ano talaga, yung may dating, yung ganun po, mahilig po kasi ako mag-surprise. Nag-aya yung family ko ng magbakasyon sa Vietnam. Sabi ko, Vietnam, pwede ah. Sige, tapos nung nakita ko po yung hanging bridge nga na sobrang taas, tapos may drone. May magbabayad ka sa drone, sabi ko, sakto. Ang dalaga, wala raw kamalay-malay sa gagawing proposal ng kanyang boyfriend. Talagang wala pong alam. Ang usapan namin, bungee jumping. Tapos nung umakyat na po kami doon sa may mga hagdan, sabi niya, walang bungee jumping dito, ito yung pupuntahan mo. Ang taas-taas po na, sabi ko, ikaw na lang. Sabi ko, ikaw na lang. Papanorin na lang kita, dito lang ako. Hindi, sayang, bayad na yan. Nung nalaman ko pong bayad na, sabi ko, sige na nga. Ang pag-iibigan ng dalawa, nagsimula raw sa pagkakaibigan noong 2019. Si Lindsay, 16 na taong gulang pa lang noon. Habang si Jules naman, 27 taon. Age doesn't matter, ika nga. First time ko po siya nakita sa birthday po nung ka-churchmate ko. Nandun po siya. Tapos nakita ko po na, kumbaga yung typical na ano, kasi single ako that time. Sabi ko, parang may maganda doon. Pero ang kanilang love story, sumibol pa pagkaraan ng 2 taon nang muling magkita sa mismong 18th birthday ni Lindsay. Siyempre ako, nakausap na kita, circle of friends naman sila, churchmate naman kita, hindi ka na iba, ganun po. So, punta ka na. Pumunta po siya. Tapos ayun, nagandahan po ako lalo sa kanya. Nung nakita ko po siya nung after 2 years kasi mas, siyempre nag-evolve, di ba? Mas nag-matured. So,
From there, niligawan ko na po siya. Pero hindi pa man daw nagsisimula, extra challenge agad dahil si Jules kinailangang umalis ng bansa para magtrabaho bilang engineer sa Saudi Arabia. So nung bago po ako mag-flight, sinagot niya na po ako. So parang 3 weeks ko lang siya niligawan. Kasi parang ano po matagal na ulit bago kami ulit magkita Nag-explain siya sa akin noon na, naalis na ako, paano ba yan? Sabi ko, parang sige Lord, try natin to. Ang dalawa, madalas daw noon sa video call lang nag-uusap. Ang love story ni na Jules at Lindsay dumaan din sa matinding pagsubok nang tumagal silang LDR at dahil na rin sa kanilang age gap. Naghiwalay po kami talaga. Yung LDR po mahirap Mahirap po. Tapos lagi po kami nag-aaway. Pero ang mga pusong pinagtibay ng pagmamahalan, harangan man daw ng sibat, babalik at babalik pa rin sa taong minamahal. Nagkaroon po ako ng iba. Tapos binalikan ko po siya kasi talagang siya po yung gusto Sinuyo ko po siya ng sinuyo hanggang sa nagkabalikan po kami. So, nung time na naghiwalay kami, parang ko na yun, sabi ko, Lord, kung hindi talaga siya para sa akin, alisin mo na. Yun po talaga yung prayer ko nun. Love is sweeter the second time around. Dahil sa pagkakataong ito, matapos ang 5 buwang paghihiwalay, hindi na raw sinayang ng dalawa ang kanilang second chance. At ngayong 5 taon na silang nag-iibigan, nito lang nakaraang December 30, si Jules desidido nang i-level up ang kanilang relasyon at yayain si Lindsay na magpakasal. Nung lumuhod po ako, nagulat po ako, nagdire-diretso siya. Sabi ko, kaya tinawag ko po siya na, Love, tingin ka sa akin, ganun, parang ganun. Nung lumalakad na po ako, wala akong paki sa kanya. Love! Babe, will you marry me? Na-anxiety na po ako, nagpapanik ako. Yung kabog ng dibdib ko, talagang kasabayan ng panginginig ng kamay ko, iiyak na ako. Pero ang tanong, nakamit kaya ni Jules ang inaasam-asam na matamis na oo? Pero ang tanong, nakamit kaya ni Jules ang inaasam-asam na matamis na oo? Balikan natin ang eksena sa viral video. Will you marry me? I love you. Babe, lapit ka. Alam niyo po yung sinasabi nila sa social media na kapag nandun ka na sa moment na yun, magbe-blur lahat. Totoo po yun. Will you marry me? Sabi ko, gumaganon lang po, iyak lang po ako ng iyak nun. And it's a yes! Congratulations sa inyong dalawa. Sakto? Itaas ang bandila ng mga nagmamahalan. Dahil kung wagas ang pag-iibigan, magkalayo man, patuloy na lalaban. At babalik sa tunay mong minamahal. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Sa bawat tulong na matatanggap, gumawa rin ng mabuti sa kapwa. Pay it forward mga kapuso para lumaganap ang kabutihan sa mundo. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksihang kabutihan, kuhanan. I-send ito sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account at baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Spread the good vibes mga kapuso! Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!